makuliblib na baryo ng San Gerardo, isang tahimik at luntiang lugar sa gilid ng kabundukan, nakatira si Mang Pido, isang matandang magsasaka na kilala sa pagiging masipag, tapat, at may malasakit sa kapwa. Kahit hindi marangya ang buhay, kontento si Mang Pido sa simpleng pamumuhay. Kasama niya sa maliit na kubo ang kanyang asawang si Aling Sela at ang apo nilang si Boyet, na iniwan ang kanilang anak matapos itong magtrabaho sa Maynila at hindi na muling nagparamdam. Sa likod ng kanilang kubo ay may lumang puno ng santol na tila mas matanda pa kay Mang Pido. Hindi na ito namumunga sa mga nagdaang taon, ngunit hindi ito pinuputol ni Mang Pido dahil aniya, may alaala yan ng tatay ko at baka isang araw magbigay ulit yan ng biyaya. May isang bahagi ng kanilang bakuran na tila may sariling buhay. Dito nakatira si Tandang Bato, isang makisig ngunit misteryosong manok panabong na si Boyet pa ang nakapulot sa gubat 2 taon na ang nakaraan. Mula nang alagaan nila si Tandang Bato, tila may dumating na kakaibang swerte sa kanilang buhay. Lumago ang ani, nabawasan ang sakit ng asawa niya at naging magaan ang bawat araw kahit hindi sila mayaman. Isang gabi ng Hunyo, habang malakas ang kulog at kidlat, isang hindi maipaliwanag na liwanag ang tumama sa puno ng santol. Kinaumagahan, paggising ni Mang Pido, tumambad sa kanya ang isang hindi kapani-paniwalang tanawin. Ang punong akala nila'y patay na ay puno ng malalaki at makinang na santol. At sa sanga ng punong iyon ay may nakakabit na tila ginintuang bunga na kumikislap sa liwanag ng araw. Dahil sa kaba at pagtataka, tinawag niya si Aling Sela at si Boyet. Bakit parang hindi ito ordinaryong santol? Bulong ni Aling Sela habang hawak-hawak ang isa sa mga gintong bunga. Nang tikman nila ang prutas, hindi ito maasim gaya ng inaasahan, kundi matamis na parang pulot. At habang nginunguya ito ni Mang Pido, nakaramdam siya ng kakaibang lakas sa katawan. Parang bumata siya ng 10 taon. Maging si Aling Sela ay nakatayo ng tuwid, walang reklamo sa rayuma, at si Boyet ay nakangitit masigla na parang may bagong enerhiya. Pero lingid sa kanilang kaalaman, may isang mapanlikhang mata ang palihim na naninilip mula sa likod ng mga kawayan sa kalapit na sakahan. Si Don Castor, ang mayamang sabungero ng bayan, kilala sa taglay niyang mutya ng panalo sa sabungan. May balita siyang umuugong tungkol sa mahiwagang manok ni Mang Pido at ngayon sa pagkakakita sa punong may gintong bunga, lalong sumidhi ang kanyang pagnanasa. Kung totoo ang lahat ng ito, wika ni Don Castor sa sarili, baka ito na ang susi sa walang hanggang yaman at tagumpay sa sabungan. Hindi rin nalalayo sa likod ni Don Castor ang kanyang matapat ngunit kilabot na tagasunod, si Caburias, isang masamang albularyo na pinaniniwalaang may pakikipag-ugnayan sa itim na engkanto. Marami na itong ginawang panlilinlang sa ibang baryo, panggagamot na may kabayaran, dasal na may sumpa, at bulong na may kabaligtaran. Ang manok na iyon at ang punong iyon ay hindi para sa isang katulad ni Mang Pido. Bulong ni Caburias. Kapag napasa atin ang mga yon, wala nang makakapigil sa iyo, Don Castor. Samantala, sa bahay ni Mang Pido, tahimik nilang ipinagdarasal ang biyayang kanilang natanggap. Hindi nila alam na ito'y simula ng isang matinding labanan sa pagitan ng kabutihan at kasakiman, isang digmaan kung saan ang kanilang simpleng buhay ay masasangkot sa mahiwagang mundo ng mga mutya, engkanto at mapanganib na sabong. Kinabukasan, muling bumalik si Mang Pido sa ilalim ng puno ng santol. Matapos ang hindi may paliwanag na pagbubunga nito ng makinang at matamis na prutas, tila may bumabagabag sa kanyang isipan. Parang may tinig na inaanyayahan siyang lumapit. Hindi ito takot, kundi tila isang bulong ng pakikipagkaibigan mula sa puno mismo. Nang marating niya ang paanan ng puno, bigla siyang napahinto. Sa ugat ng santol, may nakita siyang maliliit na batong ginto na tila isinuka ng lupa.
Mula rito, may liwanag na mahina ngunit tuloy-tuloy ang kislap. Hindi matao o mapanlin lang. Dahan-dahan niyang hinukay ang paligid at laking gulat niya nang matuklasan ang isang malalim na siwang sa puno. Sakto lang ang sukat upang maipasok ang isang kamay. Ipinasok niya ang kamay. Sa dulo ng kanyang mga daliri ay naramdaman niya ang isang malamig at makinis na bagay. Isang malaking mutyang hugis itlog. Tila gawa sa pinagsamang kristal at ginto. At kung tititigan ay may gumagalaw sa loob na parang liwanag ng araw sa ilalim ng tubig. Sa kanyang paghawak sa mutya, isang kakaibang damdamin ang lumukob sa kanya. Nakarinig siya ng tinig sa kanyang isipan, malambing ngunit makapangyarihan. Tagapangalaga, ikaw ay napili. Bantayan mo ang biyaya. Panatilihin mong malinis ang iyong puso sapagkat darating ang kadiliman na maghahangad ng yaman ngunit hindi ng dangal. Napaupo si Mang Pido. Hindi niya alam kung guni-guni lamang ba ito o isang ang mensahe mula sa ibang nilalang. Inilagay niya ang mutya sa isang basyong lata at itinago sa ilalim ng kanilang papag. Lingid sa kaalaman ni Mang Pido, ang mutyang iyon ay ang puso ng punong santol, isang sagradong biyayang matagal nang iningatan ng mga engkantong tagabantay ng kagubatan. Sa tuwing mapupunta ito sa isang taong may pusong busilak, nagbibigay ito ng kasaganaan. Ngunit sa kamay ng sakim, ito'y nagdadala ng sumpa. Samantala, si Don Castor ay abalang-abala sa pagpaplano. Gamit ang kanyang paboritong panabong na si Berdugo, isang mabagsik at itim na manok na may pulang mga mata, ipinatawag niya si Caburias upang simulan ang kanilang plano. Nasisilip ko na ang gintong santol, Don Castor. Wika ni Caburias habang naglalatag ng itim na telang may mga anting-anting. Subalit hindi natin ito basta-basta makukuha. Ang punong yan ay pinangangalagaan at may panibagong lakas ang matandang iyon. Lalambot din yan, sagot ni Don Castor. Bibiliin ko ang lupa niya. Kung hindi pumayag, may paraan ka, di ba? Napangisi si Caburias. May paraan sa lahat ng bagay, lalo na kung may dugo, sabong at anino ng mutya. Kinagabihan, habang natutulog si Mang Pido, isang itim na usok ang pumasok sa kanilang bakuran. Dumapo ito sa puno ng santol at tila bumubulong sa mga dahon. Bigla nagalaw si Tandang Bato, ang mahiwagang manok. Mula sa kanyang kinahihigaan sa ilalim ng puno, tumayo siya at humarap sa direksyong pinanggagalingan ng masamang enerhiya. Tumilaok si Tandang Bato. Malakas, matalim at tila bumabasag sa gabi. Tiktilaok. Nagising si Mang Pido. Laking gulat nila nang makita nilang nakapaligid ang pulang liwanag sa katawan ng manok at tila binabantayan nito ang puno. Ano ba yan, Pido? Tanong ni Aling Sela habang yakap si Boyet. Hindi ko alam pero may kakaiba sa hangin. Parang may gustong pumasok pero hindi makalapit. Lumapit si Mang Pido sa manok at marahang pinatong ang kamay sa pakpak nito. Bumalik sa normal ang liwanag, pero sa kanyang pandinig narinig niyang muli ang tinig. Ang laban ay sisimula pa lamang. Ipaglaban mo ang punong ito, ang mutya at ang iyong dangal. Kinabukasan, isang mamahaling kotse ang huminto sa harap ng bakuran ni Mang Pido. Bumaba si Don Castor, nakasuot ng barong Tagalog, may bitbit na sobre ng pera at kasamang nakangiting si Caburias. Magandang umaga, Mang Pido, bati ni Don Castor. Napakaganda ng bakuran mo. Bibiliin ko. Magkano mo gustong ibenta? Nagkatinginan sina Pido at Sela. May kaba sa kanilang dibdib, ngunit tumayo si Mang Pido at maring tumugon. Hindi lahat ng may halaga ay dapat ibenta. Matapos tanggihan ni Mang Pido ang alok ni Don Castor, biglang tumahimik ang paligid. Ang hangin na kanina'y malamig at presko ay biglang naging alinsangan at mabigat. Nanatili sa harap ng bakuran ang kotse ng Don at tila hindi ito umaalis hanggat hindi natatanggap ang gusto. Si Don Castor, bagamat nakangiti,
ay kitang-kita ang init ng inis sa kanyang mga mata. "Sigurado ka bang ayaw mong ibenta, Mang Pido?" Tanong muli nito habang itinaas ang sobre ng pera. 100,000 para sa lupang halos palay ang tanim. Mabuti na ang may puhunan ka habang maaga. Ngunit matigas si Mang Pido. "Ang santol na yan ay minana ko pa sa tatay ko. At ang manok na yan, parang bahagi na ng pamilya namin. Hindi ko kayang ipagpalit ang ginhawang ipinagkaloob ng lupa at ng langit sa perang hindi ko naman alam kung kanino magmumula." Napailing si Don Castor at tumalikod. "Mas pipiliin mo ang kahirapan kaysa sa gintong alok." Bulong niya habang sumasakay muli sa kotse. Di sige, di mo alam kung anong pinakakawalan mo." Bago pa umalis ang kotse, kumindat si Caburias kay Mang Pido. May matalim na ngiti sa kanyang labi at tila bagam ibinubulong sa hangin. Mabilis itong nakaramdam ng masamang kutob. Sa sumunod na mga araw, unti-unting nagbago ang paligid ng bahay ni Mang Pido. May mga patay na hayop na natatagpuan sa paligid, mga manok ng ibang kapitbahay, pusa, at minsan ay mga ibong may dugo ang pakpak. Sa mga gabi may maririnig na mahihina ngunit nakakakilabot na mga halakhak sa kakahuyan. "May masama talagang espiritong gumagala sa paligid," bulong ni Aling Sela habang nilalagyan ng asin ang mga bintana ng bahay. "Nararamdaman ko ito." Lalong naging bantay ang mahiwagang manok na si Tandang Bato. Tuwing gabi, hindi na ito natutulog sa ilalim ng puno kundi nakaupo na sa mismong paanan nito, palaging gising at tila nagmamasid. Isang gabi, habang nagpapahinga si Mang Pido, muling bumalik sa kanyang panaginip ang tinig ng mutya. Ang kasakiman ay hindi titigil hanggat hindi ito nasusugpo. Bantayan mo ang puso mo sapagkat ang digmaan ay hindi lang sa lupa kundi sa loob din ng iyong kaluluwa. Sa panaginip ding iyon, nakita niya si Tandang Bato na lumilipad, lumalaban sa isang dambuhalang itim na manok na may pakpak na parang paniki at matang pula. Sa paligid ay may mga kaluluwang umiiyak at nasa gitna ng sabungan ng mutya, nakabitin at gustong agawin ng madilim na anino. Nagising siyang pawis na pawis at agad lumabas upang tingnan ang puno ng santol. Naroon si Tandang Bato, nakaupo sa kanyang dating pwesto, ngunit may kakaibang ningning sa mga mata nito. Parang ito'y nakikipag-usap sa kanya sa diwa. "Mang Pido," bulong ni Boyet na sumunod sa kanya, "huwag niyong ibenta ang lupa natin. Kahit mahirap lang tayo, mas masarap pa rin sa puso na may dangal." Ngumiti si Mang Pido at niyakap ang apo. "Hindi tayo nagigising sa ginto, Boyet. Nagigising tayo sa sipag, sa panalangin at sa pagmamahal ng bawat isa." Ngunit hindi alam ni Mang Pido na si Caburias ay hindi titigil. Sa isang madilim na kuweba sa gilid ng baryo, nagsimula na siyang magsagawa ng ritual ng panlilinlang, isang uri ng itim na mahika upang pasukin ang isip at damdamin ni Mang Pido. Sa harap ng itim na kandila, bumulong siya ng orasyon. Sa ngalan ng inggit, kapangyarihan at mutyang sinumpa, buksan ang daan sa puso ng matanda. Palambutin ang kanyang paninindigan. Gamitin ang takot, gamitin ang pag-asa, sirain ang kanyang panaginip. Sumiklab ang apoy sa kandila at mula roon ay lumitaw ang imahe ng bahay ni Mang Pido. 1 linggo, bibigay rin yan, sambit ni Caburias, pag nabuksan na ang kahinaan sa loob niya. Ngunit sa araw ding iyon, isang matandang babae ang dumaan sa bakuran ni Mang Pido. Payat, kuba, ngunit may matalim na mga mata. May bitbit itong baston at suot ay lumang saya. "Maayong buntag, hiho," wika ng matanda. "Ako'y naglalakbay. May sakit ako't gutom. Maaari ba akong makikain kahit kanin at sabaw lang?" Agad na pinapasok ni Mang Pido ang matanda at pinakain nila ito ng nilagang kamote at sabaw ng gulay. Habang kumakain ito, tinitigan nito ang punong santol at si Tandang Bato. Anang matanda,
Kay tagal kong hindi nakakita ng ganitong uri ng punong ginto at ang manok na yan ay anak ng dakilang bantay ng kagubatan. Napakunot noo si Mang Pido. Bantay? Ngumiti ang matanda. Hindi mo alam? Ang manok na iyan ay hindi basta panabong. Isa iyang tagabantay ng mutya. Ang mutya ng santol ay isa sa 5 sagradong butil ng kagubatan na pwedeng magdala ng kasaganahan o kasawian. Depende sa puso ng nagmamay-ari. Napatitig si Pido sa matanda. Sino po ba kayo? Ngumiti ito ng misteryoso. Ako'y tagapayo. Sa oras ng pangangailangan, ako'y darating. At sa isang kisap mata, nawala ang matanda. Naiwan ang baston nito sa silyang kahoy. Kinilabutan si Boyet. Lolo, engkanto po ba yon? Ngunit sa halip na matakot, ngumiti si Mang Pido. Hindi lahat ng kakaiba ay masama, apo. Minsan, sila ang nagbibigay gabay kapag panahon ng dilim. At ng gabing iyon, habang natutulog sila, muling tumilaok si Tandang Bato. Ngunit ngayon, ito'y tila isang panawagan ng babala. Habang mahimbing ang tulog ng buong pamilya ni Mang Pido, isang madilim na anino ang gumapang mula sa kakahuyan, tumaan sa pilapil at tahimik na pumasok sa bakuran ng matanda. Ito ay ang gawa ni Caburias na nagpasimulang gamitin ang itim na mahika upang pasukin at lasunin ang hangin sa paligid ng puno ng santol. Sa kanyang lihim na kubol, nakaharap si Caburias sa isang itim na altar. Sa ibabaw nito ay may larawan ni Mang Pido, ilang hibla ng buhok na nakuha niya sa isang sinadyang pagbisita sa talipapa at isang palaspas na baliktad ang pagkakatuhog, simbolo ng pagsuway sa liwanag. Nagsimula siyang bigkasin ang orasyon ng pang-uusig sa likas na kabutihan. Sa ilaw ng buwan at sa dugo ng itim na tandang, buksan ang daan sa puno ng may ginto't dangal. Ang tagabantay ay itulak sa panghihina at ang puso ng tao biyayaan ng alinlangan. Hayaan ang usok ng inggit na lumambong sa kanyang kaluluwa. Sa kalagitnaan ng ritual, isang usok ang lumabas mula sa altar at lumipad papalayo, dire-diretso sa bakuran ni Mang Pido. Habang lumalakas ang hangin, namatay ang apoy ng gasera sa kubo. Si Aling Sela ay napabalikwas sa pagkakatulog at si Boyet ay napaiyak sa isang masamang panaginip. Bigla, tila may yumanig sa buong paligid. Mga sanga ng santol ay gumalaw kahit walang hangin. Tumilaok si Tandang Bato, ngunit ngayon ay tila humihina ang kanyang tinig, parang pinipigil ng isang hindi nakikitang puwersa. Nagising si Mang Pido at mabilis na lumabas. Napansin niyang may itim na hamog na bumabalot sa puno ng santol. Madilim, malagkit ang amoy, parang bulok na dahon at nasusunog na buhok. Naririto na sila, bulong niya. Hinawakan niya ang kanyang dibdib. Doon nakatago sa loob ng kanyang kamiseta ang mutya na kanyang ibinalik mula sa ilalim ng papag. Muli niyang nadinig ang tinig ng mutya sa loob ng kanyang diwa. Kapit lang tagapangalaga, sa unang anino, huwag bibitiw. Hindi lahat ng dilim ay kayang pawiin sa lakas. Sa puso mo manggagaling ang liwanag. Lumapit siya sa puno ng santol at inilagay ang kanyang palad sa katawan nito. Bigla, isang bugso ng liwanag ang tumama mula sa kanyang kamay at ang itim na usok ay biglang umurong. Tumilaok muli si Tandang Bato. Ngayon ay mas malakas. Parang may kasamang sigaw ng apoy. Sa kabilang dako ng baryo, napaubo si Caburias. Dumugo ang kanyang ilong at napaatras mula sa altar. Malakas ang koneksyon ng matanda sa mutya, bulong niya. Pero hindi magtatagal. Kailangan ko ng panibagong instrumento, isang panakot sa puso niya. Kinabukasan, kumalat sa baryo ang balita. 3 manok ng sabungan ang biglang namatay sa sabungan ni Don Castor. Lahat ay tila ginapos at may marka ng tuka sa kanilang leeg, parang sinabuyan ng isang mabangis na hayop.
Lalo pang lumalim ang hinala ng mga matatanda sa baryo. May nangyayaring kakaiba sa paligid. Sa sabungan mismo, habang pinapaliguan ni Don Castor ang kanyang alagang si Verdugo, napansin niyang nagiging mailap ito. Dati agresibo at palaban, ngayon ay tila nangangamba. Nang mailapit sa kanya, bigla siyang tinuka sa kamay. "Aray, hayop ka!" Agad na nilapitan ni Caburias si Don Castor. "Lumalakas na ang panig ng matanda," sabi nito. "Hindi sapat ang ritual sa puno. Kailangan nating pasukin ang puso niya." Pumikit si Caburias at binulungan ang isang maliit na anting-anting na gawa sa buto ng uwak. Sa panaginip ng tao, ako'y papasok. Sa kanyang alaala, ako'y maghahasik ng takot. Hayaan siyang matakot sa sarili niyang nakaraan. Gabi. Habang natutulog si Mang Pido, napabalikwas siya sa isang bangungot. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang kanyang ama na namatay sa pagkakatrabaho sa bukid. Nakita niya ang sarili niyang kabataan habang nililibing ang kanilang nanay at ang mga panahong pinagtawanan siya ng mga kamag-anak sa pagiging mahirap. At sa dulo ng panaginip may nakita siyang isang anyo ng sarili niyang anino, ngunit may pulang mata at tangan ang mutya. "Hindi mo yan kayang ingatan," sambit ng anino. "Ibigay mo sa akin, hindi ka karapat-dapat." Ngunit mula sa gilid ng panaginip, may isang liwanag na sumulpot, isang tila sinag ng araw na bumaba mula sa puno ng santol. Mula roon, lumitaw si Tandang Bato, lumilipad at bumubuga ng apoy sa anino. Nagising si Mang Pido, pawis na pawis. Ngunit sa kanyang palad, mahigpit niyang hawak ang mutya. "Hindi ako susuko," bulong niya. "Hindi sa taong ganid, hindi kasinungalingan." Kinabukasan, dumating ang balita na pinaghahanap si Caburias sa isang kalapit na bayan. May sakit na babae raw na di umanong pinagbayad ng malaking halaga kapalit ng peking gamot. Naisip ni Mang Pido, oras na para ilantad ang tunay na kulay ng mga sumisira sa katahimikan ng aming buhay. Pero bago niya maisakatuparan ito, may isang trahedyang sumabog sa baryo. Ang puno ng santol ay sinunog ng hindi nakikilalang tao sa kalaliman ng gabi. Tumakbo ang buong pamilya sa likod bahay. Ngunit pagdating nila roon, buo pa rin ang puno. Ni isang dahon ay hindi nadamay. At sa gitna ng puno, ngayon ay may nakasabit na bagong bunga. Isang gintong santol na mas makinang kaysa sa nauna. Sa baryo ng San Gerardo, ang sabungan ay hindi lamang libangan kundi paligsahan ng dangal, tapang, at minsay lihim na kasakiman. Matapos ang sunod-sunod na kababalaghan sa bakuran ni Mang Pido, ang lihim ng punong santol, ang mga panaginip at ang pag-atake ng masamang enerhiya, tila hindi na mapipigilan ang banggaan ng dalawang panig, ang tapat na magsasaka at ang sakim na sabungero. Sa isang linggo ng umaga, muling tumilaok si Tandang Bato, ang mahiwagang manok panabong, ngunit ngayon ay may panibagong lakas at kulay sa kanyang mga balahibo. Sa kanyang leeg ay may manipis na linya ng gintong guhit, tila tanda ng kanyang ugnayan sa mutya ng santol. "Lolo!" sigaw ni Boyet habang papalapit sa bakuran. "Ang manok, parang may ningning sa katawan." Lumapit si Mang Pido at nakita ang liwanag na bumabalot sa paligid ni Tandang Bato. Tumilaok ito ng 3 beses, sunod-sunod, at sa huling tilaok ay biglang bumuka ang gintong bunga ng santol sa puno. Sa loob ng bunga ay may muntimutya, mas maliit, bilugan, at tila sumisigaw ng isang layunin. Narinig muli ni Mang Pido ang tinig ng mutya. Ang lakas ay hindi sa pagpatay, kundi sa pagtatanggol. Ngunit dumating na ang oras ng laban. Ilantad ang katotohanan. Pumunta ka sa sabungan. Samantala, si Don Castor, kasama si Caburias, ay naghahanda na sa isang palihim ngunit ingranding paligsahan sa sabungan ng San Gerardo.
Pinatawag nila ang mga pinakamayayamang sabonghero sa buong rehiyon. Bitbit ang kani-kanilang mga panabong. Ngunit hindi iyon basta sabong. Ito ay magiging ritual ng pag-aagaw ng kapangyarihan. Kapag napatumba natin ang manok ni Mang Pido, wika ni Caburias, mawawala ang kanyang koneksyon sa mutya. At kapag siya ay nawalan ng paniniwala, kusa niyang ibibigay ang kanyang lupa. Ang pinakahanda nila, si Itim na Ulupong, isang bagong alagang panabong na nilikha mula sa ritual ni Caburias. Isang manok na may dugo ng uwak, tuka ng ahas, at aninong hindi nasisinagan ng araw. Ang kanyang mata ay pula at ang kanyang mga kuko ay parang bakal. Walang panalong manok ang makakaligtas sa kagat ng ulupong, sabing may halong yabang ni Don Castor. Kinahapunan, habang may sabong sa plaza ng baryo, biglang dumating si Mang Pido at si Boyet, bitbit si Tandang Bato sa kanilang kulungan. Hindi karaniwan para kay Mang Pido na sumama sa sabungan, ngunit ngayon ay may layunin siya, ipagtanggol ang dangal at ilantad ang kasamaan. Nagkagulo ang mga tao. Si Mang Pido? May panabong? Bulong ng ilan. Hindi lang basta panabong, sagot ng isa. Yan ang manok na sinasabing may gabay ng espiritu. Agad lumapit si Don Castor. Magandang hapon, Mang Pido, ani Don habang ngumingisi. Handa ka na bang sumuko at ibigay ang lupa kapalit ng ginto? Ang lupa ay hindi basta ari-arian. Ito ay alaala, kabuhayan at buhay. Kung ito'y kukunin mo, dumaan ka muna sa dangal ng sabong, mariing sagot ni Mang Pido. Umugong ang sabungan, isang malaking laban ang nakatakda, Tandang Bato laban kay Itim na Ulupong. Nagsimula ang laban. Ang dalawang manok ay inilabas sa gitna. Si Tandang Bato, bagamat hindi gaanong malaki, ay matikas at kumikislap ang balahibo. Si Itim na Ulupong ay parang anino, madilim ang presensya at tila may huni sa paligid na parang buntong hininga ng masamang espiritu. Unang umatake si Ulupong. Mabilis, mapanlinlang. Tumama ang kanyang tuka sa balikat ni Tandang Bato. Napaatras ito. Ngunit bago pa ito makabalik sa likod, tumilapon si Tandang Bato pataas at mabilis na umatake mula sa ere. Tumama sa batok ni Ulupong. Crack! Sumigaw ang mga tao. Ang laban ay tila higit pa sa pisikal. Bawat galaw ng manok ay may dalang enerhiya. Ramdam ng mga manonood ang tensyon, parang may bagyong darating. Habang nagpapatuloy ang sabong, biglang lumakas ang ihip ng hangin. Nagdilim ang langit. Mula sa gilid ng sabungan, isang matandang babae ang lumitaw, ang engkantadang matanda na dumalaw sa bahay ni Mang Pido. Ang sabong na ito, sigaw ng matanda, ay laban ng kalooban. Ang tunay na panalo ay hindi ang nakatumba, kundi ang nakatindig sa dangal. Biglang lumipad si Tandang Bato at sa isang huling pag-atake, tumama ang kanyang tuka sa kaliwang mata ni Itim na Ulupong. Tumili ang itim na manok, bumaligtad at hindi na muling tumayo. Nagpalakpakan ang mga tao, ngunit si Mang Pido tahimik lang, lumuhod at pinulot si Tandang Bato. Hindi ito para sa yaman, para ito sa kabutihan. Sa galit, tinangka ni Don Castor na pasukin ang sabungan upang kunin ang mutya, ngunit tinamaan siya ng kidlat mula sa kalangitan. Tumilapon siya at sa pagkakatumba ay napunit ang kanyang barong. Mula sa kanyang dibdib ay lumabas ang mutyang kanyang inaangkin. Itim, basag at walang liwanag. Nagtawanan ang mga tao, ngunit si Mang Pido ay lumapit at tahimik na ibinalik ang mutya ng santol sa kanyang dibdib. Bigla, isang liwanag ang bumalot sa sabungan. Nawala si Caburias. Si Don Castor ay nawalan ng malay at si Tandang Bato ay tumilaok ng huling beses sa gitna ng sabungan. Kuwak! Matapos ang makapangyarihang sabong sa baryo ng San Gerardo, tila panandali ang bumalik sa normal ang lahat. Si Mang Pido, si Boyet at si Aling Sela ay muling bumalik sa kanilang tahimik na pamumuhay.
ang punong santol ay lalo pang lumago. Mas maraming gintong bunga ang nagsilabasan at ang mutya nito ay lalong nagliliwanag tuwing dapit hapon. Si Tandang Bato, bagamat sugatan mula sa laban, ay mabilis na gumaling. Tila pinagaling mismo ng mutya na kanyang pinoprotektahan. Sa gabi, madalas itong tumilaok habang nakatayo sa paanan ng puno, nagbabantay sa di nakikitang panganib. Ngunit sa kabila ng katahimikan, sa pinakaloob ng madilim at masukal na bahagi ng kagubatan, may mas masahol pang nilalang ang nagising sa sigalot ng sabungan. Sa isang sagradong kuweba, kung saan hindi na naaabot ng liwanag ng araw, may isang nilalang ang biglang bumangon, ang dating pinuno ng mga tagapangalaga ng madidilim na mutya, isang engkanto ng kadiliman na kilala sa pangalang Ginoong Silakbo. Mula sa kanyang katawan ay bumabalot ang itim na usok at ang kanyang mga mata ay mapupula, tila naglalagablab sa galit at gutom. Narinig ko ang sigaw ng sabong, bulong nito sa hangin. Isang mutya ang nabuhay muli at isang tagabantay ang muling lumitaw. Panahon na para kunin ang dapat ay akin. Naglakad siya sa paligid ng kuweba at sa kanyang likuran ay nagsilabasa ng mga aninong espiritu. Mga dating nilalang na nilamon ng kasakiman at binuhay ng sumpa. Isa sa kanila ay si Caburias, na ngayoy wala ng anyong tao. Bagkus ay isa ng nilalang ng usok at galit. Ginoo, ang mutya ay nasa matanda. Ngunit may depensa, may tagabantay, may liwanag, bulong ni Caburias. Wala pang liwanag ang hindi ko napatay, tugon ni Silakbo. Simulan na ang paglaganap, kumalat kayo, lasunin ang lupa. Ang puso ng mga tao ang tunay na tahanan ng dilim. Muling naramdaman ng baryo ang pagbabago sa hangin. Mas malamig, mas malungkot. Ang mga hayop ay tila hindi mapakali. May mga batang nagkakasakit at may mga gulay na biglang nalalanta kahit bagong dilig. Si Mang Pido ay nanatiling mapagmasid. Tuwing hapon, kinakausap niya ang puno ng santol. Inilalapit dito ang mutya at madalas ay naririnig niyang muli ang mahiwagang tinig. Mag-ingat, tagapangalaga. Ang liwanag mo ay nagniningning, kaya't mas kitang-kita sa dilim. Dumating na ang tunay na kalaban. Hindi ito laban sa katawan, kundi sa kaluluwa. Sa gabing iyon, habang kumakain sila ng hapunan, biglang may kumatok sa kanilang pinto. Pagbukas nila, isang babae ang nakatayo sa labas. Basa ang damit, duguan ang paa, at tila ligaw. Ako po si Luya. Tinugis ako ng mga aninong hindi ko maipaliwanag. Wala na po akong matirhan. Maaari po bang makitulog dito kahit isang gabi lang? Bagamat may kaba, agad na pinatuloy ni Aling Sela ang babae. Pinakain nila ito, pinahiram ng damit, at pinatulog sa silid panauhin. Ngunit hindi alam ni Mang Pido na si Luya ay isang dating bantay ng mutyang kabaligtaran ng santol. Ang mutya ng kasinungalingan at inggit, na tinangkang agawin ni Silakbo para sa sarili nitong kapangyarihan. Ngunit si Luya ay tumangging maging alipin at mula noon ay palihim na lumalaban sa anino. Sa kalagitnaan ng gabi, lumapit si Luya sa punong santol. Hinawakan niya ito at biglang lumabas ang isang maliit na liwanag mula sa ilalim ng lupa. Isa pang nakatagong mutya, kulay berde at ginto at may hugis ng isang buto. Nagising si Mang Pido at nakita ang babae. Ngunit bago siya makapagsalita, nagsalita si Luya. Ako'y dating bantay ng mutyang itinakwil ng kasakiman. Gusto kong tumulong sapagkat ang susunod na labanan ay hindi lang dito sa lupa, kundi sa mga panaginip ng mga taong may takot sa puso. Kinabukasan, habang abala ang buong baryo sa paghahanda ng piyesta ni San Gerardo, isang grupo ng mga hindi kilalang dayo ang dumating. May mga nakatakip ang muka, may mga bitbit na kahon, at may isang matandang lalaking nakaputing Amerikana
na nakasakay sa karwahe. Magbubukas kami ng bagong sabungan sa kabilang bahagi ng gubat. Anunsyo ng isa sa kanila. Libre ang unang laban at may premyong salapi. Ngunit ramdam ni Mang Pido ang kakaibang enerhiya mula sa mga dumating. Hindi ito karaniwang negosyante. Sa mga aninong hindi sumasabay sa araw at sa hangin na tila malamig kahit tirik ang araw, alam niyang ito'y hindi basta tao, kundi mga anino ni Silakbo. Sa kabila ng kabundukan ng San Gerardo, malapit sa masukal at mabatong bahagi ng kagubatan, mabilis na naitayo ang isang bagong sabungan. Malaki, sementado, at may mga kakaibang palamuti sa paligid. Mga tansong manok, mga anting-anting na hindi pamilyar sa mga taga-baryo, at mga kandilang itim na laging nakasindi sa mga sulok. Pinamumunuan ito ng mga dayuhang dumating kasama ng matandang lalaking nakaputing Amerikana. Ang pangalan nito ay Ginoong Alvaro, na ayon sa balita ay isang kilalang negosyante ng mga sabungan sa iba't ibang rehiyon. Ngunit lingid sa kaalaman ng nakararami, siya ay isa ring tagasunod ni Ginoong Silakbo, ang engkantong tagapagpalaganap ng kasakiman. Sa ilalim ng sabungan ni Ginoong Alvaro ay may isang sagradong silid, kung saan iniimbak ang mga tinatawag nilang itim na mutya. Mga mutyang pinainom ng dugo ng natalong panabong, mutyang ginagamit upang pasukin ang isipan ng tao at palambutin ang loob para sa kasakiman. Sa silid ding iyon, inilalagay nila ang larawan ni Mang Pido, ni Tandang Bato, at ng Punong Santol bilang mga pangunahing target ng kanilang lihim na layunin. Hindi lang lupa ang gusto natin. Wika ni Alvaro sa mga kasamahan. Gusto natin ang mutya ng santol at ang manok na bantay. Kung masakop natin ang puso ng matanda, masisira ang balanse ng kabutihan sa lugar na ito. Lulusob na ang kadiliman. Samantala, si Boyet, ang apo ni Mang Pido, ay hindi mapalagay mula nang dumating ang bagong sabungan. Nararamdaman niyang may mali. Isang gabi, habang natutulog na ang kanyang lolo't lola, tumakas siya bitbit ang maliit niyang flashlight at sumuot sa gubat upang silipin ang bagong sabungan. Dito niya nakita ang kakaibang ritual. Mga lalaking nakaitim na parang hindi humihinga, nakapalibot sa isang itim na manok na may mata ng tao. Tumitilaw ito ng tunog na parang umiiyak. Sa gitna nila ay isang altar kung saan nakatayo si Ginoong Alvaro. Sa pangalan ni Silakbo, isinusumpa namin ang liwanag ng punong santol. Ipadala ang anino sa bahay ni Pido. Ipadala ang kadiliman sa puso ng bantay. Natakot si Boyet at mabilis na tumakbo pa uwi. Ngunit bago siya makalayo, narinig niya ang isa sa mga tagasunod na sumigaw. May batang naninilip. Kinabukasan, nagising si Mang Pido na tila masakit ang katawan. Si Tandang Bato ay nanahimik, hindi tulad ng dati. Sa punong santol ay may itim na alikabok sa mga dahon na parang usok na natuyo. Si Aling Sela ay biglang nilagnat at si Boyet ay tahimik lang sa isang sulok. Nag-aalala, ngunit hindi makakilos. Nang dumating si Luya, agad nitong inamoy ang hangin. May usok ng itim na sabungan sa paligid. Hindi ito ordinaryong lugar para sa laban. Ginagamit nila ang sabong bilang daan upang kontrolin ang isip ng mga tao. Nagpatawag si Luya ng isang pulong ng mga matatandang albularyo sa baryo, ang mga natitirang tagapagtanggol ng likas na engkanto ng kalikasan. Dumating si Aling Biring, si Mang Doro, at si Kasimang. Mga kilalang manggagamot noong araw na ngayoy halos hindi na aktibo. Hindi tayo pwedeng tumahimik, ani Mang Doro. Ang bagong sabungan ay pintuan ng sumpa. Kailangang gawa ng pananggalang ang punong santol at ang pamilya ni Pido. Gamit ang pinaghalong langis ng saging, tubig dagat, dahon ng santol at mutyang ibinigay ni Luya, gumawa ang grupo ng pananggalang sa paligid ng bakuran ni Mang Pido. Sa bawat sulok ay nagtanim sila ng anting-anting ng liwanag na pinangalanan sa sinaunang wikang engkanto. Tuwing gabi,
Nagbabantay si Tandang Bato sa tuktok ng puno habang si Mang Pido ay nagdarasal at si Boyet ay hindi na muling umalis sa tabi ng kanyang lolo't lola. Ngunit alam nilang hindi iyon sapat sapagkat ayon kay Luya, ang kasamaan ay hindi laging sumusugod ng harapan. Minsan, pumapasok ito sa puso ng kapitbahay, ng kaibigan, ng sarili mong panaginip. Sa sumunod na araw, unti-unting nagkasakit ang ilan sa mga taong bumisita sa bagong sabungan. Lagnat, ubo, kakaibang pagkahilo at bangungot na paulit-ulit. Ang ilan ay nagsimula ng magbenta ng kanilang mga ari-arian upang makapagsabong pa. Parang naadik sa swerte at sugal, hindi na iniintindi ang pamilya at kabuhayan. Hindi ito ordinaryong sabong, sabi ni Aling Sela. Parang sinusunog nito ang kaluluwa ng mga tao. Naisip ni Mang Pido, dapat gawin ang hindi pa nagagawa. Pupunta ako sa bagong sabungan, hindi para magsugal, kundi para magtanong, para humarap, para ilantad ang katotohanan. Pahayag ni Mang Pido habang hawak ang mutya ng santol sa kanyang dibdib. Tumutol si Luya, ngunit si Tandang Bato ay tumilaok 3 beses, malakas at may kahulugan. Handa na ang tagapangalaga. Handa na ang tagabantay. Dumating ang hapon na parang walang ibang gumagalaw sa baryo kundi ang hangin. Si Mang Pido, bitbit ang mutya ng santol sa isang sisidlang yantok at si Tandang Bato sa isang lalagyang kahoy na may ukit ng sinaunang panalangin ay tahimik na naglakad patungong sabungan sa gubat. Sa kanyang likuran ay sina Luya, Boyet at ang ilang matatandang albularyo, sina Aling Biring, Mang Doro at Kasimang na nagsuot ng kanilang lumang balabal at nagdala ng mga panlaban, dahon ng bayabas, langis ng niyog na may abo ng tinigang mutya at sagradong asin mula sa bundok. Ang kanilang layunin ay isa, harapin ang tunay na pinagmumulan ng kadiliman. Pagkarating sa sabungan, agad silang sinalubong ng malamig na hangin at mga matang puno ng pangungutya. Nakaupo sa isang trono sa harap ng ring si Ginoong Alvaro, nakaputing Amerikana, maputlang balat at may hikaw sa isang tainga na hugis bungo ng manok. Aba, ang tagapangalaga ng punong santol, ani Alvaro, ngumising parang ahas. Akala ko'y hindi mo na kami bibisitahin. Halina't panoorin ang bagong labanan ng kapangyarihan at katotohanan. Hindi na pinatulan ni Mang Pido ang panunukso. Diretsong lumapit siya sa gitna ng sabungan at inilabas ang mutya mula sa sisidlan. Sa oras ding iyon, biglang lumiwanag ang paligid, parang sinag ng araw na bumaba sa mismong gitna ng entablado. Hindi ako narito para magsugal, anya. Narito ako para wakasan ang panlilinlang ninyo. Ang sabungang ito ay hindi para sa tuwa kundi para sa pagkasira ng kaluluwa ng mga taga-baryo. Umalingaw-ngaw ang kanyang tinig at ilang mga manonood ay napaatras para bang nahipan ng isang masiglang hangin. Ngunit tumawa lang si Ginoong Alvaro. Ikaw? Isang matandang magsasaka ang wawasak sa aming templo? Hindi mo alam ang nilalabanan mo? Itinaas niya ang kanyang kamay at biglang lumabas mula sa isang malaking kulungan ng isang dambuhalang itim na manok. Mas malaki pa kay Tandang Bato. May balahibong parang ulap ng usok at may mata na kulay asul na tila basag na salamin. Ito si Apong Ngit-Ngit, ang nilalang na isinilang mula sa pinagsamang mutya ng kasakiman at inggit, ang tatalo sa iyong bantay. Hinubad ni Mang Pido ang takip ng kahon. Lumabas si Tandang Bato, tahimik ngunit matikas. Hindi ito tumilaok, bagkus tumingin ito kay Apong Ngit-Ngit at ang kanyang balahibo ay nagliwanag sa gintong apoy. Ang kanyang mga matay hindi galit, kundi buo ang loob. Muling narinig ni Mang Pido ang tinig ng mutya. Ang liwanag ay hindi sumisigaw. Ito'y nagniningning sa gitna ng dilim. Hayaan mong ang dangal ang siyang humusga.
nagsimula ang sabong. Si Apo Ngit-Ngit ay unang umatake. Mabilis, parang bagyong tumama. Tumama ang kanyang mga kuko sa balikat ni Tandang Bato, ngunit hindi ito napatumba. Sa halip, umatras si Tandang Bato at tila naghintay ng tamang oras. Sa ikalawang salpukan, sabay silang lumipad. Tumama ang tuka ni Apong Ngit-Ngit sa katawan ni Tandang Bato. Dugo ang sumirit. Ngunit sa paglanding, bumangon muli si Tandang Bato at tumilapon ng sandali ang puting balahibo ng kanyang kalaban. Sa gitna ng sabungan, habang naglalaban ang dalawang manok, nagsimula ng magbago ang ihip ng hangin. Mula sa paligid, ang mga tao na dati sumisigaw sa tuwa, ngayon ay tahimik, tila natutulala. Marami sa kanila ay biglang naiyak. Isa-isa, inihagis ang kanilang mga panabong na pusta at nagsimulang lumabas sa sabungan. "Ano ito?" tanong ng isang lalaki. "Bakit pakiramdam ko'y nasusunog ang loob ko?" "Ang mutya ay tumatawag," sabi ni Luya. "Ibinabalik ang malinis na hangin sa puso ng tao." Sa huling sipa, sabay tumilapon ang dalawang manok. Parehong sugatan, parehong pagod. Ngunit bago pa makabangon si Apong Ngit-Ngit, tumayo si Tandang Bato, dahan-dahan at tumilaok. Mahina, ngunit puno ng lakas mula sa kalooban. "Kuwak!" Sa mismong oras na iyon, ang mutya ng santol ay sumiklab sa liwanag. Umangat ito sa gitna ng sabungan at sumabog sa sinag na tumama kay Apong Ngit-Ngit. Napasigaw ang itim na manok at naging usok na itim saka naglaho sa hangin. Si Ginoong Alvaro ay napaubo, dumugo ang kanyang bibig at biglang tumakbo palabas ng sabungan. Habang ang mutya ay nananatiling nakalutang sa gitna, ang sabungan ay nagsimulang gumuho. Tumutunog ang mga pader, natutuklap ang mga bato, at ang mga anting-anting sa paligid ay sumasabog sa liwanag. "Umalis na tayo," sigaw ni Luya. Dali-daling lumabas ang buong grupo, bitbit si Tandang Bato at ang mutya. Sa kanilang likuran, bumulusok ang sabungan sa lupa at isang liwanag mula sa itaas ang sumakop sa buong lugar, para bang pinawi ang lahat ng bakas ng kasamaan. Sa pagbalik sa bahay, muling nagtanim si Mang Pido ng panibagong santol. Sa tabi nito, ipinalibing si Tandang Bato, hindi dahil patay na ito, kundi dahil ito'y magpapahinga. Tulad ng ipinangako ng mutya, ang tagabantay ay kailangang magpahinga kapag ang anino ay naglaho. Ngunit siya'y muling babangon kung muling tatawagin. Lumipas ang mga araw matapos ang pagbagsak ng sabungan sa gubat at unti-unting bumalik sa kaayusan ng baryo ng San Gerardo. Ang dating malamig at mabigat na simoy ng hangin ay napalitan ng sariwang amoy ng dahon, bulaklak at niyog. Ang mga gulay sa bukid ay muling sumigla. Ang mga batang dating sakitin ay muling nakapaglaro sa kalsada. Maging ang mga hayop ay tila nakangiti sa kanilang kilos. Ang puno ng santol sa bakuran ni Mang Pido ay namunga ng napakarami. Hindi lang gintong bunga, kundi mga dilaw na tila perlas na santol, at sa bawat isang bunga ay may munting kislap tuwing sinag ng araw ay tumatama. Marami sa mga dating nalulong sa sabong ni Ginoong Alvaro ay bumalik sa kanilang pamilya, humingi ng tawad at tinanggap ng komunidad. Ang simbahan ay muling napuno sa araw ng linggo. Ang kapitan ng baryo, si Kapitan Julio, ay personal na humingi ng tawad kay Mang Pido sa kanilang kakulangan sa paninindigan. Hindi namin inakalang may masama palang bumabalot sa sabungan. Sa ngalan ng buong baryo, kami nagpapakumbaba. Ngunit si Mang Pido, gaya ng dati, ay simple lamang ang tugon. "Hindi ninyo kailangang lumuhod sa akin. Ang dapat nating panghawakan ay ang katotohanan, kahit ito'y mahirap aminin." Sa ilalim ng bagong tanim na santol ay nakalibing si Tandang Bato, ang mahiwagang panabong na nagligtas sa baryo.
Ngunit tuwing gabi, may kakaibang liwanag na bumabalot sa punong ito. Minsan, naririnig pa rin ni Boyet ang tilaok ng kanyang alaga kahit wala na ito. "Lolo, buhay pa ba si Tandang Bato?" tanong niya minsan. Ngumiti si Mang Pido. "Ang liwanag ay hindi namamatay, Boyet. Nananatili ito kung may puso tayong handang mag-alaga sa kabutihan." Isang gabi, habang natutulog si Mang Pido, muling dumalaw sa kanyang panaginip ang engkantong babae na matagal na niyang hindi nakita, ang bantay ng gintong sanga. Sa panaginip, siya ay nakasuot ng balabal na gawa sa dahon ng santol at may koronang yari sa hibla ng liwanag. "Tagapangalaga, anya, natupad mo ang tungkulin sa gitna ng kadiliman. Ngunit hindi ito katapusan. Dahil sa katapatan mo, nararapat lamang na gantimpalaan ang iyong puso." Sa kanyang panaginip, itinuro ng engkanto ang likod ng kanyang bahay. At doon, isang maliit na ilog ng ginto ang sumibol mula sa lupa. Ngunit ang ginto ay hindi para sa luho, kundi para sa ikabubuti ng maraming tao. Pagkagising ni Mang Pido, dinala siya ni Boyet sa likod ng bahay. At sa kanyang pagkagulat, may bagong sapa, maliit ngunit may kumikislap na buhangin at tubig na tila may liwanag. "Lolo, may ilog na sa likod bahay." Lumapit si Mang Pido, kumuha ng palad ng tubig at naamoy ang halimuyak ng dahon ng santol. Ito'y tubig na nagbibigay lakas at kagalingan, ang tunay na bunga ng liwanag. Ngunit sa kabilang panig ng kagubatan, sa isang groto na punong-puno ng itim na usok, naroroon pa rin si Ginoong Alvaro, buhay ngunit lubhang nanghihina. Nakatayo siya sa harap ng basag na mutya at naglalakad sa bilog ng apoy, sinusubukang buuin ang ritual upang muling gisingin si Silakbo. Hindi pa tapos ang laban, anya. Kahit sumiklab ang liwanag, ang anino ay hindi kailanman tuluyang nawawala. Sa puso ng bawat taong natatakot, doon muling iikot ang dilim. Mula sa itim na abo, unti-unting gumuhit ang anyo ni Caburias. Ngayoy isang espiritu ng galit at kasakiman. Ang kanyang anyo ay walang laman kundi anino, at ang kanyang tinig ay parang bulong sa hangin. May bagong henerasyon, may bagong tukso. Babalik kami sa tamang oras. Sa tulong ng mutya, itinayo ni Mang Pido ang isang paaralan para sa mga kabataang nais maging tagapangalaga ng kalikasan at tagapagturo ng kabutihang asal. Tinulungan siya ng mga albularyo at maging niluya na ngayon ay nagpatuloy na ng sarili niyang tahimik na buhay sa gilid ng gubat malapit sa isang sapa ng ilaw. Si Boyet ay nagpatuloy sa pag-aaral, ngunit nanatili sa piling ng kanyang lolo upang matuto sa pangangalaga ng mutya, halaman, hayop at puso ng tao. At tuwing hapon, nauupo si Mang Pido sa ilalim ng punong santol habang sinisinagan ng araw. Sa kanyang tabi ay ang mutya at sa kanyang harapan ay ang bukas. Lumipas ang panahon. Ang baryo ng San Gerardo ay tuluyang nakabangon. Ang dating tagong lugar na minsan ay naging larangan ng kasamaan ay ngayoy kilala na sa buong rehiyon bilang bayan ng kabutihan at kalikasan. Isang lugar kung saan ang lupa ay laging may ani, ang ilog ay hindi natutuyo, at ang hangin ay laging may amoy ng hinog na prutas at bulaklak. Ngunit habang ang bayan ay patuloy sa pag-unlad, si Mang Pido ay unti-unting humina. Hindi dahil sa karamdaman, kundi dahil alam niyang ang panahon ng kanyang pagbabantay ay nagwawakas na. Isang gabi, habang siya ay natutulog sa silong ng bahay, dumalaw muli sa kanyang panaginip ang engkantong bantay ng liwanag. Ngunit ngayon, ito'y nakasuot ng puting habing gawa sa hibla ng punong santol at sa kanyang noo ay may gintong guhit na pabilog. Tagapangalaga, ang iyong misyon ay naisa katuparan na. Ipinagtanggol mo ang mutya, hindi lamang sa anyong pisikal, kundi sa puso ng komunidad.
ngunit ang liwanag ay kailangang ipasa upang manatiling buhay. Pagdilat ni Mang Pido, nakita niya sa kanyang harapan si Boyet, nakaupo sa gilid ng kama. May hawak na lamparang kahoy na ginamit niya noong siya pa'y bata. "Lolo," ani Boyet, "kaninang madaling araw, tila tinatawag ako ng puno ng santol. Parang may gustong sabihin sa akin ang hangin." Ngumiti si Mang Pido. "Boyet, darating talaga ang oras na ang tanim ng isang matanda ay kailangang itanim muli ng bata." Kinabukasan, nagtipon ang mga matatandang albularyo, si Luya at ilang piling tao mula sa baryo sa harap ng punong santol. Sa gitna ng bilog, nakatayo si Boyet. Suot ang habing damit ng kanyang lolo at may bitbit na sisidlang yantok kung saan naroon ang mutya. Inilagay ni Mang Pido ang kanyang kamay sa balikat ng apo. Sa tinig na bagaman mahina ay buo. "Simula ngayon, ikaw na ang tagapangalaga ng mutya ng santol. Hindi mo kailangang maging matapang palagi. Ang kailangan mo lang ay maging tapat sa kabutihan. Ang mutya ay hindi para sa kapangyarihan. Ito ay gabay ng mga pusong handang magsilbi." Inilagay niya ang mutya sa palad ni Boyet. Sa oras ding iyon, nagliwanag ang buong paligid. Ang mga dahon ng santol ay kumislap na tila ginto at sa langit ay biglang sumulpot ang napakatingkad na bahaghari. Ilang araw matapos ang ritual, si Mang Pido ay natagpo ang nakaupo sa ilalim ng punong santol, nakapikit at tila natutulog lamang. Sa kanyang muka ay may ngiti at sa kanyang dibdib ay nakapatong ang isang lumang larawan. Si Tandang Bato, si Boyet noong sanggol pa at siya noong masigla pa sa sakahan. Ang tagapangalaga ay umuwi na, bulong ni Aling Sela. Inilibing si Mang Pido sa paanan ng puno ng santol, kung saan siya huling natulog at sa tabi ng libing ni Tandang Bato. Sa puntod niya ay inilagay ang ukit. Mang Pido, tagapangalaga ng mutya, kaibigan ng liwanag, haligi ng baryo. Si Boyet, ngayon ay binata na, ay naging guro, albularyo at tagapagtanggol ng mga tanim at kalikasan sa buong lalawigan. Hindi lang sa baryo ng San Gerardo siya kilala, kundi maging sa mga karatig na bayan bilang ang batang tagapangalaga. Ang mutya ng santol ay patuloy niyang iniingatan, hindi bilang kayamanan, kundi bilang alaala ng kabutihang kailangang ipamana sa bawat henerasyon. At sa tuwing sasapit ang dapit hapon, nauupo siya sa ilalim ng puno ng santol, pinagmamasdan ng liwanag na bumabalot sa mga dahon. Minsan, tila naririnig niyang muli ang tilaok ni Tandang Bato. Minsan, pakiramdam niya ay naroon pa rin si Lolo Pido nakaupo sa di kalayuan, tahimik na nakangiti. Wakas,